Hello po mga ka-fellowship. Ngayon ay gagawa na naman po tayo ng bouquet. Ayan po, yung dahon natin ay gizzard fern. Yung flowers po natin ay 6 pieces na pink roses. Kasama po yan ng white Fiji. Ayan po. Kaya lang yung white Fiji natin maninipis. Ayan po siya. Kaya yung gagawin natin design ay round type bouquet. At saka ganyan din po yung yellow Fiji. Ayan po, kung papansin niyo po yung stem, masyadong maninipis. Kaya ang suggestion po dyan, kapag ganyan po ang itsura ng flowers natin, round bouquet ang pinakamagandang design na po pwede nating gawin. Ayan po. So, ihahantay po natin sila, yung ating pong mga flowers, katulad yan, yung combination po natin ng white and yung pong ating yellow na Fiji, ihahantay po muna natin. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, kung papansin po ninyo, sadyang maninipis at hindi po ganun kaganda yung itsura ng ating flower na nabili. Kaya mag-ingat po tayo sa ating pong mga binibili o in-order na mga flowers. Make sure na ating pong titignan maigi yung dinideliver nila o kaya yung binibigay sa atin. Ganyan po ang kalalabasan niya, yung hantay po natin siya. At i-make sure na iayos po natin at na-combine po natin ng maganda yung ating pong mga flowers. At make sure na mauubos po natin at matanggal po natin yung mga hindi po dapat ilagay para hindi, pag yan po pinag-iwahiwalay na, hindi po tayo mapintasan. Siyempre, dahil po sa itsura ng ating pong flowers. At gagamit po tayo ng bottle. Yan po ay garapon na may tubig. Pagkatapos ilalagay po natin yung ating pong mga flowers dyan. At habang hawak-hawak natin, lalagay po natin yung ating pong mga gizzard fern sa gilid para mas lalo po mag-stay yung ating pong pagkakahantay. Ayan po siya. So ipapaligid lang po natin yan doon sa ating pong mga flowers. Ganyan po ang kalalabasan niya para very even yung ating pong pagkakalagay ng ating pong mga flowers and leaves na ating pong gagamitin. Yan po yung aking pong ginagawa para hindi po masyado mahirap kasi yung pong paghawak ng hantay na dire-diretso talaga po mahirap naman po talaga. Ayan po. So, 6 pieces po yung pink roses natin pong gagamitin. I-distribute lang po natin yan very, very evenly. Ayan po siya. So, ira-round lang po natin. Ganyan po. Tapos, sisiksik lang po natin yan. Tutusok lang po natin. Ganyan po. Mas madali po kasing gumawa ng bouquet na round type kapag gumamit po tayo ng garapon. Yan. Malaki pong tulong talaga yung garapon na ating pong ginamit. Ayan po. Yan na po yung kalalabasan niya. Ganyan po ang itsura. At pasensya na po kayo dahil madilim sapagkat hindi po tayo nakagamit ng ilaw kanina. Ayan, yan na po. Gumamit na po tayo ng ilaw dyan kaya lumiwanag po ang itsura niya. Ayan po. So, ganyan po ang kalalabasan. Pagkatapos, pag ating pong nagawa na po natin yung bouquet sa pamamagitan po ng ating mahiwagang garapon, ayan po, tatalian na po natin siya ng mahigpit para hindi po sila magkahiwa-hiwalay. Ganyan po siya. Inanat lang po natin yan. Ganyan po. Yan na po siya. Yan na po yung kalalabasan ng ating pong ginawa. At syempre, nakaprepare na po yung ating pong pambalot. Ayan po siya. Yung isang one hole, hinati lang po natin into 2. Ganyan. Pagtatapatin lang po natin yan. At pagkatapos natin mapagtapat, at may assemble na po natin siya. Ganyan po. Tapat lang po yan. Kukuha po ulit tayo ng dalawa para itapat naman dun sa magkabilang side na hindi pa po nalalagyan. Ganyan po siya. Ayan po. At pagkatapos, yung kabilang area naman ang ating pong lalagyan. Ganyan po ang mangyayari sa kanya. Ayan po. At pagkatapos, higpitin na po natin yan. At syempre, tatalian na po natin para nasa gayon hindi na po sila magkahiwa-hiwalay. Ganyan po. Make sure na parati po mahigpit mga ka-fellowship yung ating pagtatali para hindi po siya ma-dislocate at maganda po talagang kalabasan ng ating pong bouquet na ating pong gagawin. Ganyan na po siya. Yan na po. At pagkatapos, syempre, yung pong ating dalawang last two, hatiin po natin yan into 3/4. Ayan. Magiging 3/4 po yan. Hatiin po natin. At tatanggalin po natin yung 1/4 ay bali hatiin po natin yan sa 4. Mali po yung sinabi ko kanina 3/4. Bali
apat na sides po yan. Tapos yung 1/4 po ay tatanggalin po natin para yung 3/4 yun po yung matira. Ayan po. Ganyan po ang gagawin natin. Fold muna sa dalawa, tapos kunin natin yung kalahati doon po sa 1/2. Ayan, tapos saka po natin puputulin. Ganyan po siya. At pagkatapos, pag naputol na po natin, ilalagay na po natin yan sa doon po sa kabilang side. Make sure na yung magkabilang side doon po natin siya ilalagay. Ayan po siya. Pipiliin lang po natin kasi 4 corners naman yan. Madali na kung alin po yung gusto natin lagyan para makover up po yung mga bakanting areas. Ganun lang po. Ayan po. So, ilalagay po natin yan. Pagkatapos, syempre, pag nilagay na po natin, tatalian na naman po natin yan para mahigpit po talaga yung pagkakalagay niya. Ayan po siya. Make sure na yung tali po natin talaga mahigpit at according din po dun sa ating pong colors ng combination. Kasi po syempre, mahirap naman pong hindi according to color yung pong ating ilalagay. So kaya dapat po, make sure po natin na magkaparehas po sila. Ayan po siya. Ganyan po. At pagkatapos, gagawa po tayo, kakrumple lang po natin yung dalawang yan. At tatalian po natin ng mismong ribbon na ating pong ilalagay. At ang napili po nating kulay is gold. Ayan po siya. Tatali lang po natin. Ganyan po. Pagkatapos, ibubuhol po natin. Simple lang po kasi yung pong ating round bouquet na tinatawag. Ayan po siya. Tapos, ibubuhol lang po natin para mag-fix. At yung ating pong pagkakabuhol, hilain lang po natin. At pagkatapos po yan, ayusin lang po natin ng konti. At ilalagay na po natin doon sa ating bouquet. Tatali lang po natin. Ayan po siya. At pagkatapos, i-ribbon lang po natin yung ating pong ribbon. In one loop lang yung ating pong ilalagay para talaga pong makita po yung kanyang pagkakaroon ng design. Ganyan po. Ihanap lang po natin at pagkatapos ilulup lang po natin yan. Ganyan po siya. Ayan po. Maraming pong salamat sa inyong panonood muli at sa patuloy niyong pagsubaybay sa aming pong mga videos. Maraming pong salamat sa inyong suporta sapagkat malaki po ang maitutulong nito sa aming pong extended ministry. Ayan na po ang kinalabasan ng ating pong floral bouquet. Round type bouquet ang tawag po dyan. Maraming pong salamat sa patuloy ninyong panonood. At syempre, wag po nating kalimutan ang ating pong sticker kung meron na po tayong sticker. God bless you mga ka-fellowship. Tandaan po ninyo, God bless you always and I love you all. Yan po ang kinalabasan ng ating pong bouquet. Muli po, maraming pong salamat.